Sa movie, mas ano yung role ni mas daring. Dito sa in-person? Hindi naman, wala naman akong Wala nang gano'n. So, half lang naman. Hindi ko naman pinakita yung Nasyak kami ba? Naman lang naman siya. Silip lang, pero hindi naman buyang yang no. Pero gagawin mo yung maraming beses. Oo, Kasi 4 times a week. Diba? Oo. Ako naman, gagawin ko na rin naman first time. Gawin mo ng di ba? Todo. Kasi first project, ganito ka ganda. Di ba? Sino ba napakaswerte ko na dati pinag-isip ako, dinadoubt yung sarili ko. Tanggapin ko ba to? Kaya ko ba to? Yun yung mga tumatakbo sa utak ko. Pero na-realize ko, kung hindi ko tinanggap ito, pagsisisihan ko bandang dulo. Kasi sobrang ganda ng role, ang ganda ng material. Nandiyan na, nakaharap na sa akin. May oras ako. Yung movie ba napanood? Napanood ko. Hanggang ngayon, ang alam ko, hindi pa nagkakabati si Luis at saka si LJ. Dahil Parang Sa inyo, wala. Parang kay Elora, parang... Hindi, kami naman, nag-usap kami. Very respectful kami sa isa't isa. Sinasabi ko madalas sa kanya kung magsasabi ka lang kung may hawakan mo ka na mahigpit, kung may nahahawakan ako, hindi ka komportable. So, feeling ko nakatulong sa si Elora, very alam mo yung open. Pero natanggapin ba ito, di ba? Sinabi sa'yo yung mga gagawin mo. Aware ka. Ni-require ba yun sa'yo? Require sa'yo. Hindi naman, parang yung alin doon, yung kissing scene. Hindi, yung may... Mga daring scenes. Hindi, Ang dami siya, talaga more on- doon. Ang dami yun. Hindi, more on brief lang siya, pero kasi kanina, right in the moment, hindi ko naman binuyo, hindi ko naman nilabos eh. Pero ang hirap siyempre sa teatro. Kasi sa teatro, walang cut. Wala. Sa movie, di ba? Siyempre may cut. Hindi maano. Sa inyo, ang hirap itago. Ay, oo, mahirap wala talaga. Kasi wala, depende sa mafe-feel mo the moment eh. Kanina kasi siguro parang gusto ko to loosen up yung tension kasi yung first part talaga for me most challenging eh. Siguro isa yun sa mga katulong na sige lahat na iyan na natin. Anong naramdaman mo after the performance? Parang pagod na pagod kayo Parang may hilo, parang may lightheaded na feeling na gano'n. Tapos hindi ko ma-explain. Pero masaya na fulfilling. Pero Mark, wala kang doble dun sa underwear mo. Unlike kay Elora, meron. Walang doble. Yung doble, pero depende kasi kung ma-feel kung pwedeng gano'n. Pero hindi ko alam kung anong ma-feel. Pwede may performance na pwedeng biglang pilabas. Pwede, kung depende sa moment. So hindi natin alam. Depende kung gaano ka naman madala sa character mo. Oo, yun nga, gano'n. Pero definitely dun sa sex, hindi naman. Simulated, lang naman. Sa mga pag-trip-trip lang, ganyan. Pero Mark, nag-audition ka dito eh. Oo, nag-audition. Gusto mo talaga siyang gawin. Gusto ko ang ganda ng role ni Joel, tsaka ang ganda ng pagkakasulat ni Direk Jun. So, ang ganda ng movie, napanood ko din. So, masaya ako na natanggap ako dito. Pero may series ka, di ba? Paano ka nakapag-4 months? Pinagsasabay ko. First time. Kasi yun nga, sabi ko, first time to sa akin. Parang isa to sa mga fear ko. Pero parang ang dami kong iniidolo mga artista na sa theater. So parang ako, paano ako magiging yung parang mga idol ko kung hindi ko susubukan tong platform na to. Isa ba yan sa nangingin consideration? Kaya may mga understudy dito kasi hindi mo ba full na makapag-concentrate? Siguro kung magkasakit yung ganyan dahil sa puyan, mga ganyan. Kasi may ginagawa kang serye. Hindi naman ewan ko, hindi ko alam po yung purpose ng ano eh. Pero Standard naman yun. Standard. Pero Mark, yung katawan mo, prepare mo rin. Prepare mo talaga. Baka ka talaga rin Sundalo. More nagpapayat lang. Pero ang ganda ng katawan mo ngayon. Salamat. Baka ganda rin ng lights ng theater eh, no? Galing ni Sir Tox. Ano yung satisfying na nagawa mo? Siguro itong buong experience ko satisfying, parang orgasmic yung feeling kasi orgasmic talaga. Hindi kasi parang siyang isang malaking kaba na nasa puso ko. Kanina sa backstage. Tapos ngayon natapos na parang excited na ako mag-show. Parang gano'n. Buti nga meron silang ginawa na parang ganitong parang press con. Kasi parang meron akong at least may idea ko anong pakiramdam to perform na may mga tao sa harap mo. So ngayon parang mas nangingibabaw na excitement kasi sa kaba. And how were you able to pull it up? Kasi this is your first time in theater eh. Parang professional ka na. Hindi naman talaga. Ang dami ko pa natututunan. Actually,
swerte ko na napanggaling ng direktor, ang galing ng mga kasama ko kasi sa totoo lang sinusuportahan nila ako dito dahil wala akong alam, wala talagang even sa discipline, yung first day ko nga pumuntang rehearsal, hindi ko dala yung script. So kasi di ba nasanay ako na yung script basta binibigay nung pero ibang-iba yung disiplina na parang sana makaulit, yun yung iniisip ko sa utak ko. So pag nagustuhan mo ito, Mark, pwede ka magtuloy-tuloy? Oo, siguro pwede kong i-balance between TV, film, and play. No, pwede ko siyang i-pattern. Hindi kaya mag-audition ko rin para sa Die Beautiful the Musical? Ay, yung musical, ibang level na yun. As of now, yun yung outside my comfort zone talaga. Kung ito, nag-dive ako sa pool ng malalim, ayun talaga, ocean trends yung mag-musical ako. You don't sing, man? I don't sing, I don't dance, pero siguro mas komportable since nag-start ako mag-theater, siguro gusto ko munang aralin yung straight face. Parang gusto ko gumawa ng classics, sana mabigyan. Classics, gusto ko mag-English, gusto ko mag-accent, yung mga ganyan. Yung mga ganyan. Ay, ganyan. Talaga, congrats. Thank you. Salamat. Invite ka naman sa kanila to watch. Inibitahan ko po kayong lahat na panoorin po ang Anino sa Likod ng Buwan simula March 1 to March 23 po yan sa PETA Theater Center. Of course, starring Elora Españo and Ross Pisigan. Kasama po ako doon and directed by Sir Tax at sulat po ito ni Direk June Robles. Wow.